Alright, magandang araw sa inyo. Ako si Kabos na Vlogger. May kababayan tayo sa Pilipinas na nagtatanong kung pwede ba daw ang mag-asawa sa isang kumpanya dito sa Saudi Arabia. Yun ang tanong ng ating kababayan na nag-email sa atin, na nag-comment sa ating video kahapon lang. Yun ang tanong niya. So ganito, kung nag-apply kayo sa Pilipinas, mag-asawa na kayo, natanggap kayo pareho sa isang kumpanya, halimbawa sa kumpanya namin o sa ibang kumpanya ba, natanggap kayo, ganito ang mangyayari pagdating sa Saudi Arabia. Halimbawa, kasal talaga kayo dyan sa Pilipinas. So, apelyido ng lalaki, dinadala ng babae. So, magtataka kayo ng kumpanya, bakit pareho kayo ng apelyido? Dyan pa lang sa Pilipinas, aminin nyo na mag-asawa kayo. Doon sa employer, sir, mag-asawa po kami. Kami po ay nag-a-apply ng housekeeping papunta sa Saudi Arabia. Magkasabay po kami nag-a-apply. Ngayon kung na-hire kayo, kung papayagan kayo ng employer, ng kumpanya dito sa Saudi Arabia na aalis kayo pareho, maganda. Mas okay yun. Sabay kayong pumunta dito. Pero pagdating dito sa Saudi Arabia mga kabs, sa accommodation, doon kayo maghiwalay. Kasi kahit mag-asawa kayo mga kabs, hiwalay talaga ang babae na accommodation at hiwalay ang lalaki na accommodation. Ngayon, ang tanong mo, alam ko na yung tanong mo eh. Gusto mo na magsama kayong dalawa at hindi kayo magkahiwalay? Bigyan ko kayo ng example. May kasama kami noon na mag-asawa. May kasama kami noon, dito lang sila nagkita, nagkaibigan, hanggang nagpakasal dito sa Saudi Arabia. Ngayon, tapos na yung kasal nila, kumpanya namin hindi pumapayag na magsama talaga sa accommodation talaga. Ngayon ang ginawa nila, kasi may marriage contract naman na sila, kumuha sila ng bahay sa labas at doon sila nagsama. Ang tawag doon ay live out. Kaya lang, pag gano'n ang mga pangyayari, mag-live out kayo, halimbawa sa housekeeping ng mga company, hindi kayo sagutin ng kumpanya para sa housing nyo. Hindi kayo sagutin sa kumpanya para sa transportasyon nyo. Kasi live out kayo, ang sweldo nyo na makukuha sa kumpanya, yun ang ibayad nyo sa housing, ibayad nyo sa transportasyon, sa mga sasakyan. Sa inyo lahat ang gastos. Hindi makialam ang kumpanya sa mga gastusin nyo kung sa live out kayo. Pero kung kayo ay mag-asawa at kanya-kanya kayong accommodation, ikaw babae, sa babae ka, ikaw lalaki, sa lalaki ka, sagot ng kumpanya ang transpo mo, sagot ng kumpanya ang gas mo, yung mga gasol, yung mga tubig, kuryente, sagot ng kumpanya yan. Pero ipilit mo na magsama kayo sa isang accommodation, hindi pwede mangyari dito yan, mga kabs. Hindi pwede mangyari dito yan, mga kabs. Walang pinapayagan na ganyan dito sa Saudi Arabia. Totoo yan, mga kabs. Kaya kung mag-asawa kayo, nag-apply kayo sa Pilipinas at natanggap kayo ng employer, pagdating dito sa Saudi Arabia, talagang ang babae na asawa mo, doon talaga sa babae na accommodation, ang lalaki na asawa mo, doon talaga sa lalaki na accommodation. Ngayon, pag lumabas kayo, kailangan may marriage contract kayo. Pwede naman kayo lumabas eh, magsama kayo, mamalengke pag day off nyo. Pwede kayo lumabas, kailangan may marriage contract kayo na patunay na mag-asawa kayo galing pa sa Pilipinas. Dalhin nyo yung marriage contract nyo. Pwede kayo pumunta kahit saan. Basta dala nyo ang marriage contract nyo. Pwede kayo mag-check-in ng mga hotel, basta dala ang marriage contract nyo. Yun lang ang kaya kong maisagot sa tanong ng ating kababayan dyan sa Pilipinas na nag-email sa atin kahapon. Yun nga, kung gusto nyo mag-live out, mag-asawa kayo magbayad sa bahay, kuryente, tubig. Kayo magbayad lahat. Ang kumpanya hindi na talaga sasagot dyan sa mga gastusin. Hindi sila sumasagot sa mga ganyan. Kung ano yung sweldo nyo nakuha nyo sa kumpanya, yun lang yun pag nag-live out kayo. Wala nang ibang dadagdag doon kung mag-live out kayo. Wala nang dadagdag doon kung nasa accommodation kayo. Kaya sa inyo yung gastos pag live out kayo. Kung kukuha naman kayo ng bahay sa labas, maraming bahay na makukuha. Ang bayaran dito ng bahay every 6 months. Babayad kayo ng bahay. Sa presyuhan, may mga mahal, may mga mura. Kaya lang sa inyo lahat ng mga gastusin doon. So kung ganon, ang payo ko, kung mag-asawa kayo nag-apply dyan sa Pilipinas at natanggap kayo sa isang kumpanya, para makatipid kayo, mag-accommodation na lang kayo. Ikaw sa babae, ikaw sa lalaki. Mag-accommodation kayo. Pag may time kayo, sabay ang day off nyo,
lumabas kayo, dalhin niyo yung marriage contract nyo, walang problema doon. Pero kung talagang gusto niyo ng privacy na mag-asawa na kayo-kayo lang, kumuha kayo ng bahay para doon kayo titira. Pero ang gastos doon sa inyo lahat, hindi sagot ng kumpanya. Mayroon namang iba dito, sa mga malalaking kumpanya gaya ng mga nurses, sila mag-live out sila kapag may asawa na sila. Pero provide yung live out nila, sinasagot na ng kumpanya yan. Kasi mga malalaking kumpanya nga sila. Sinasagot yun. Pero tayong mga housekeeping, wala tayong ganyan. Pag nag-live out ka, pag housekeeping ka dito, pag nag-live out ka, gastos mo. Di ko lang alam sa ibang kumpanya kung may mga ganyan sila. No. Sa amin, hindi ganyan. Okay mga kaps, sana nalinawan kayo sa mga ating paliwanag na maiksi lang. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating mga channel at mag-like sa ating channel para ma-notify kayo sa ating mga next na video na gagawin. At kung may mga tanong kayo at may mga comment kayo, i-comment nyo lang sa baba para ating sagutin yan at bigyan natin ng solusyon kung ano sa abot ng ating mga kaya. Ako si Kaboss na Vlogger. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Thank you for watching.